Kung magagawi ka sa probinsyang ito, mga lunti ang bukirin ang sasalubong sa iyo. Halina sa rice granary ng bansa ang Nueva Ecija. Pero kinarir na rin daw nila maging ang industriya ng livestock. Ang kanilang mga ipinagmamalaking pagkain, produkto mula sa kanilang kalabaw. Gaya ng kesong puti at ang malinamnam na pastillas mula sa gatas ng kalabaw. Kaya naman naigawad na rin sa Nueva Ecija ang titulong Milk Capital of the Philippines. Pero ayon sa PCC o Philippine Carabao Center sa Muñoz, kakaunti lang ang gatas na nakukuha mula sa ating mga native na kalabaw. Kaya naman isang proyekto ang inilunsad para lalo pang tumaas ang produksyon ng gatas sa bansa. Ito ay sa pamamagitan ng pagka-crossbreed sa mga imported na kalabaw. Kumuha sila ng mga Miura o imported na kalabaw mula sa bansang Bulgaria. Ang mga anak nitong malakas maggatas, ikino-crossbreed sa mga native na kalabaw sa pamamagitan ng insemination. Lahat ng henerasyon na napili namin malalakas gumatas na lahi, ito ngayon ang ginamit natin sa backcrossing. So yung native natin na swamp, pinalahian natin ng buffalo. Ito ngayon ang tinatawag nilang Pinoy Buffalo o Philippine Dairy Carabao. Ipinamimigay din nila ang similya sa mga magsasakang nais mag-alaga ng mga Philippine Dairy Carabao. Kumpara raw sa native, mas malaman ito at syempre pa, mas maraming gatas na makukuha. Nung mas magandang adaptability dito sa ating Pilipinas, dito sa ating climatic condition, di ba? Tayo ay tropical, we are hot and humid. 5 litro nga raw ang napoproduce nito kada lactation kumpara sa native na 1.5 to 2 liters lang. Pero paglilinaw ng PCC, may ibang programa rin sila para sa native na kalabaw. Malaking araw ang biyaya nito hindi lamang sa mga dati nang nagsasaka, kundi pati sa mga tulad ni Michael. Dahil hindi sapat ang kita sa pagtatricycle, nahikayat siyang mag-alaga ng Pinoy Buffalo. Mula sa 2 kalabaw, may mahigit 30 na siyang alaga. Nasa 50 to 55 liters ang kanilang nakukuhang gatas sa kanilang mga alagang kalabaw na kanyang naibebenta sa halagang 50 hanggang 53 pesos kada litro. Hindi nga raw biro ang pag-aalaga ng Philippine Buffalo Carabao. Pagkaan dyan na yan, dapat talaga trabahuhin na yung mga alagang kalabaw, hindi dapat ginugutom. Talagang yung oras ay ilalaan. Ang kanyang kaalaman itinuturo na rin niya sa iba pang interesadong mag-alaga ng mga pagatasang kalabaw. Ako ay nag-focus din na magturo sa mga kabataan na gustong magnais magtrabaho sa ibang bansa katulad ng pag-aalaga ng mga gatasang baka. Ang ilan sa kanila ay naturuan ko, talagang pinagbuti nila. Marami nang nasa Japan ngayon. Noon pa man, katuwang na ang mga kalabaw sa pagsasaka at kung patuloy tayong kakayod, tulad nila, tiyak na may aanihing biyaya. Mark Salazar, GMA News.